naman ng Bureau of Animal Industry, ginugunita ngayong buwan ang Rabies Awareness Month. Kaugnay po dito, ginanap ang Rabies Summit 2026 kung saan tinalakay ang iba't ibang hakbang at inisyatiba upang patuloy na labanan ang rabies. Silipin po natin ang mga kaganapan. Let's all watch this. Nananatiling mahalagang usapin sa pampublikong kalusugan ang rabies. Ngunit may katiyakan ng mga eksperto. Ito ay ganap na kayang pigilan at wakasan sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pagbabakuna. Sa ginanap na 3-day Rabies Summit na may temang Bagong Pilipinas, Walang Rabies, Converging to a Rabies-Free 2030, nagsama-sama ang mga pangunahing ahensya ng gobyerno, katuwang ang Bureau of Animal Industry, iba't ibang local government units at mga development partners. Ang rabies sa Pilipinas ay endemic. So, ibig sabihin, meron tayong rabies dito sa Pilipinas. Tinalakay dito ang kasalukuyang kalagayan ng rabies sa bansa at ang mga hakbang upang mapababa ang bilang ng kaso. Bukod dito, binigyang diin ang pagsunod ng mga LGU sa pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa at programa laban sa rabies. The Bureau of Animal Industry, through our regional program managers, yung mga deputized na program managers sa Department of Agriculture Regional Field Offices, sila yung nagko-coordinate papunta sa mga provinces and mga cities and municipalities sa bawat region. So they monitor the implementation of the rabies program at the regional level. Inihayag din ang paghahanda para sa nationwide simultaneous rabies vaccination drive na gaganapin sa March 11. Layunin nito na mapataas ang vaccination coverage sa mga aso at pusa na pangunahing tagapagdala ng rabies virus. Ang gusto po nating ipaalala sa lahat bilang responsible pet owners, huwag nating kalimutan na magpabakuna yung mga alaga nating hayop, aso, pusa. So for rabies, taon-taon. The same with yung pagpapakapon, spay and neuter. We would encourage everybody to consult with your local veterinary offices to ask for the services na pwede nyo pong i-avail. Ang laban kontra rabies ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan. Ito ay kolektibong tungkulin ng bawat komunidad, bawat pamilya at bawat pet owner. Sa huli, iisa lamang ang layunin ng summit na ito, ang masiguro ang kalusugan ng bawat tao at hayop para sa mas ligtas na kinabukasan para sa bagong Pilipinas.